Dear Kwentong OFW Admin, mahigit 20 taon na ang lumipas. Ngunit hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking isipan ang mga pangyayaring tuluyang nagpabago sa takbo ng aking buhay. Sa kabila ng pagkakaroon ko ngayon ng sariling pamilya at unti-unting paghilom ng mga sugat ng nakaraan, may mga alaalang hindi kailanman nabura sa aking puso. Tuwing sinusubukan kong balikan ang mga panahong iyon, para bang muli kong nararamdaman ang matinding takot, gutom, at pagdurusang minsang naglagay sa aking buhay sa bingit ng kamatayan. Kaya sa loob ng napakaraming taon, ay pinili kong manahimik at ibaon na lamang ang lahat sa aking alaala. Ngunit habang lumilipas ang panahon at mas nauunawaan ko ang halaga ng bawat karanasan, napagtanto kong hindi na dapat manatiling lihim ang aking kwento. Umaasa akong sa pamamagitan ng inyong programa ay magsisilbi itong babala at aral sa mga kabataan, magulang, at sa sino mang nangangarap makipagsapalaran sa ibang bansa. Naway wala ng ibang pamilyang magdusa at masira dahil lamang sa maling pagpapasya at sa panlilinlang ng mga taong walang awa at walang konsensya. Ako si Angelica. 16 na taong gulang pa lamang ako noon nang magsimula ang pinakamadilim na yugto ng aking buhay. Isa lamang akong simpleng probinsya nang lumaki sa isang maliit na baryo sa Bicol. Isang lugar na halos magkakakilala ang lahat ng magkakapit-bahay. Tahimik ang aming komunidad, ngunit ang katahimikang yon ay hindi kayang takpan ang matinding kahirapang araw-araw naming kinakaharap. Mayroon kaming maliit na bahay na itinayo lamang mula sa pinagtagpi-tagping kahoy at mga lumang yero. Bagamat amin ang bahay, hindi sa amin ang lupang kinatatayuan nito dahil inuupahan lamang yon ng aking mga magulang. Dahil dito, palagi kaming nangangambang mapaalis anumang oras kapag hindi kami nakabayad ng renta. Kapag dumarating ang malalakas na ulan, naglalagay kami ng mga timba at palanggana sa iba't ibang sulok ng bahay upang saluhin ang tubig na tumutulo mula sa bubong. Pagsapit naman ng tag-init, halos hindi kami makatulog dahil sa matinding init na nakakulong sa loob ng aming munting tahanan. Sa kabila ng lahat ng yon, marunong pa rin kaming ngumiti at maging masaya bilang isang pamilya. Kontento kami sa simpleng buhay at sama-sama naming hinaharap ang bawat pagsubok. Ngunit dumating ang panahon na sunod-sunod ang mga problemang halos tuluyang sumira sa aming pamilya. At iyon ang naging simula ng isang bangungot na hindi ko kailanman inakalang mararanasan ko. Nakakulong noon ang aking ama dahil sa isang kasong hindi ko na rin gaanong naintindihan dahil bata pa ako nang mangyari iyon. Ang tanging alam ko ay isang araw ay umalis siya at hindi na muling nakauwi. Naiwan kaming magkakapatid kasama ang aming inang si Lorna. Hindi rin naging madali ang sitwasyon ni nanay dahil ilang taon bago ang lahat ng ito ay naaksidente siya habang namamasukan sa bukid. Simula noon ay hirap na siyang maglakad at madalas ay gumagamit na lamang siya ng saklay. May mga pagkakataong hindi siya makatayo sa sobrang sakit ng kanyang binti. Kaya ako na ang gumagawa halos ng lahat ng gawaing bahay. Bukod sa akin, ay meron pa akong 2 nakababatang kapatid na parehong nag-aaral noon sa elementarya. Bata pa sila, kaya wala silang ibang iniisip kundi kung may kakainin ba kami kinabukasan. Araw-araw akong nagigising ng madaling araw upang mag-igib ng tubig sa puso na halos kalahating kilometro ang layo sa aming bahay. Pagkatapos noon ay magsasaing ako kung may bigas pa kami. Kapag wala, nilalaga ko na lamang ang natitirang kamote o saging para may mailaman sa tiyan ng aking mga kapatid bago sila pumasok sa paaralan. Madalas ay sinasabi kong busog na ako kahit ang totoo ay hindi pa ako nakakakain. Mas pinipili kong ibigay sa kanila ang kaunting pagkain dahil alam kong mas kailangan nila yon habang nag-aaral. Sanay na akong tiisin ang gutom
Mas masakit para sa akin ang marinig ang mga kapatid kong umiiyak dahil wala kaming maihain sa hapag. Kahit ganoon ang aming buhay, hindi nawawala ang pag-asa ni nanay. Lagi niyang sinasabi sa amin na balang araw ay giginhawa rin kami basta sama-sama lamang kaming lumalaban. Ngunit habang tumatagal, ay lalo lamang kaming nilulubog ng kahirapan. Hindi na kami makabayad ng renta sa inuupahan naming maliit na bahay. Unti-unti ring nadagdagan ang aming utang sa tindahan dahil halos araw-araw na kaming nangungutang ng bigas, toyo, sardinas, at instant noodles. Kahit ang simpleng gamot ni nanay ay hindi na namin mabili. Kapag sumasakit ang kanyang binti ay tinitiis na lamang niya habang pilit nang ngumingiti sa amin. Isang umaga, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, narinig ko ang malakas na katok sa aming pintuan. Nang buksan ko ito, ay bumungad si Aling Mila, ang may-ari ng inuupahan naming lupa. Kilala siya sa aming lugar bilang istriktang landlady. Hindi siya masamang tao, pero hindi rin siya marunong umunawa kapag usapang pera na ang pinag-uusapan. Nasaan ang nanay mo? Matigas niyang tanong. Nandyan po sa loob. Mahina kong sagot. Pumasok siya agad sa aming bahay at nakita niyang nakaupo lamang si nanay habang minamasahe ang namamagang binti nito. Lorna, 3 buwan na kayong hindi nakakabayad ng renta. Hanggang kailan ba ako maghihintay? Pasensya ka na, Mila. Konting panahon pa, makakahanap din ako ng paraan. Yan na lang lagi ang sinasabi mo. Hindi pwedeng puro pangako. May pamilya rin akong binubuhay. Napayuko lamang si nanay. Alam kong gusto niyang magsalita, ngunit wala siyang maipangakong petsa kung kailan kami makakabayad. Kapag hindi kayo nakaalis dito bago matapos ang linggong ito, ako na mismo ang maglalabas ng mga gamit ninyo at ipapagiba ko na tong bahay nyo. Pagkasabi niyo na'y umalis si Aling Mila habang naiwan kaming tahimik sa loob ng bahay. Walang nagsalita sa amin ng ilang minuto. Naririnig ko lamang ang mahihinang hikbi ni nanay habang pilit niyang pinupunasan ang kanyang mga luha upang hindi namin makita. Kinagabihan, habang natutulog na ang 2 kong kapatid, nakita kong tahimik na nakatingin si nanay sa kisame. Halatang marami siyang iniisip. Anak, mahina niyang tawag sa akin. Ponay, kung magkaroon ka ng pagkakataong magtrabaho sa ibang bansa, papayag ka ba? Hindi ako agad nakasagot. Sa edad kong 16, ang tanging pangarap ko lamang noon ay makatapos ng pag-aaral at magkaroon ng simpleng trabaho sa bayan. Hindi ko kailanman naisip na mangibang bansa. Bakit niyo po na itanong? May nagsabi kasi sa akin kanina na may agency raw sa Maynila na naghahanap ng mga gustong magtrabaho bilang kasambahay sa Syria. Malaki raw ang sweldo. 1 buwan lang daw ng sahod doon. Baka mabayaran na natin lahat ng utang natin. Bigla akong kinabahan. Nay, ayoko pong umalis. Natatakot po ako. Hinawakan niya ang aking kamay. Natatakot din ako, anak, pero hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin natin. Tingnan mo ang mga kapatid mo. Kapag hindi tayo nakahanap ng paraan, baka hindi na sila makapag-aral. Hindi ako nakasagot. Alam kong desperado na si nanay. Kitang-kita ko yun sa kanyang mga mata. Hindi iyon ang tingin ng isang inang gustong ilayo ang anak. Iyon ang tingin ng isang inang wala nang ibang nakikitang pag-asa. Makalipas ang 2 araw, ay bumiyahe kami papuntang Maynila. Noon lamang ako unang nakalabas ng aming probinsya. Habang nasa loob kami ng bus, ay hindi mawala ang kaba sa dibdib ko. Gusto kong sabihin kay nanay na umuwi na lamang kami. Pero sa tuwing titingnan ko ang kanyang pagod na mukha at ang namamaganyang binti, nawawala ang lakas ng loob kong tumanggi. Pagdating namin sa opisina ng recruitment agency, marami ring aplikanteng naghihintay. May mga lalaki, may mga babae. Karamihan ay mas matatanda kaysa sa akin. Habang pinagmamasdan ko sila, pakiramdam ko ay hindi ako kabilang doon.
Isa lamang akong batang hindi pa man nakakatapos ng high school. Tinawag kami ng isang lalaking nakaupo sa mesa at tiningnan ang aking mga papeles. Ilang segundo siyang natahimik bago tumingin kay nanay. Ilang taon na ang anak ninyo? Bago pa ako makasagot ay mabilis na sumagot si nanay. 22 na po. Napatingin ako sa kanya. Alam kong nagsisinungaling siya. Tiningnan ako ng lalaki mula ulo hanggang paa. Mukhang bata. Ngumiti si nanay kahit halatang kinakabahan. Maliit lang po talaga ang pangangatawan niya. Maya-maya ay inilabas ng lalaki ang isang form at ibinigay sa akin. Isulat mo rito na 22 years old ka. Kapag tinanong ka ulit, iyon din ang sasabihin mo. Kapag sinabi mong menor de edad ka, hindi ka makakaalis. Nanlamig ang buong katawan ko. Nanginginig ang kamay kong hawak ang bolpen. Mahina kong nilingon si nanay. Nay, hindi po ba ito mali? Mahigpit niyang hinawakan ang aking balikat. Anak, konting tiis lang. Para ito sa ating lahat. Sa sandaling iyon, nanginginig kong isinulat ang pekeng edad na ipinapagawa nila sa akin. Hindi ko alam na ang simpleng pirma kong iyon ang unti-unting maglalayo sa akin sa pamilya ko at magdadala sa akin sa isang bangungot na halos hindi ko na malalampasan. Paglabas namin ng opisina ng agency ay wala ni isa sa amin ni nanay ang nagsalita. Tahimik lang kaming naglakad habang pareho kaming may kanya-kanyang iniisip. Ilang beses ko siyang gustong tanungin kung maaari pa bang umatras. Pero sa tuwing nakikita ko ang pagod niyang mukha at ang hirap niyang maglakad dahil sa kanyang binti, hindi ko na magawang magsalita. Pakiramdam ko ay kailangan ko na lamang tanggapin ang lahat. Ilang araw lamang ang lumipas ay sinabi ng agency na nakahanda na raw ang lahat ng papeles ko at kailangan ko nang bumiyahe palabas ng bansa. Hindi ako halos makatulog noong gabing bago ang aking pag-alis. Habang inaayos ko ang kakaunti kong damit sa lumang bag na hiniram lamang namin sa isang kamag-anak, paulit-ulit kong tinitingnan ang maliit naming bahay. Doon ako lumaki. Doon ko naranasan ang hirap, gutom at saya kasama ang pamilya ko. Hindi ko alam kung kailan ko pa yun muling makikita. Maaga kaming nagising kinabukasan. Tahimik lamang ang lahat habang naghahanda. Napansin kong pilit na iniiwas ni nanay ang kanyang tingin sa akin. Alam kong ayaw niyang makita kong umiiyak siya. Ang dalawa kong kapatid naman ay walang kaalam-alam sa totoong dahilan ng pag-alis ko. Ang akala nila ay ilang buwan lang akong mawawala at pagbalik ko ay marami na kaming perang pambili ng pagkain at bagong gamit sa paaralan. Bago ako tuluyang umalis, mahigpit nila akong niyakap at paulit-ulit na nagbilin na bilhan ko raw sila ng pasalubong pag-uwi ko. Hindi ko napigilang mapaluha dahil hindi ko alam kung kailan ko pa sila muling mayayakap. Nang makarating kami sa paliparan, ay lalo akong kinabahan. Noon ang unang pagkakataon na makakita ako ng napakalaking eroplano. Habang naghihintay ng boarding, pakiramdam ko ay gusto ko nang umatras at umuwi sa probinsya. Ngunit huli na ang lahat. Kumpleto na ang mga dokumentong ginawa sa akin ng agency at wala na akong lakas ng loob na talikuran ang lahat ng sakripisyong ginawa ni nanay para makarating kami roon. Mahaba ang naging biyahe namin hanggang sa tuluyan kaming makarating sa Syria. Pagbaba pa lamang namin sa paliparan ay agad kong naramdaman na para akong naligaw sa ibang mundo. Hindi ko maintindihan ang wikang ginagamit ng mga tao sa paligid at wala akong makitang kahit isang pamilyar na mukha. Maya-maya ay may ilang lalaking lumapit sa aming grupo at isa-isa kaming tinawag. Sinabi nilang sila na ang bahala sa lahat ng proseso at kailangan muna nilang kunin ang aming mga passport dahil iyon ang unang pagkakataon kong makapunta sa ibang bansa. Naniwala naman ako at agad kong ibinigay ang lahat ng hinihingi nila. Habang papalayo sa akin ang lalaking may hawak ng passport ko,
Hindi ko maipaliwanag ang biglang kaba na naramdaman ko. Sa unang pagkakataon mula nang umalis ako ng Pilipinas, doon ko napagtanto na wala na akong paraan para makauwi ng mag-isa. Wala na akong hawak na kahit anong pagkakakilanlan, wala akong paraan upang matawagan ang pamilya ko. Hindi ko pa alam noon, ngunit iyon na pala ang simula ng bangungot na habang buhay kong dadalhin. Matapos kunin ng mga taong sumalubong sa amin ang aming mga passport at cellphone, isa-isa kaming pinapila sa labas ng paliparan. Tahimik lamang kaming lahat. Halatang kinakabahan din ang iba kong kasabay dahil wala ni isa sa amin ang halos nagsasalita. Ang iba ay palingalinga, marahil ay umaasang makakakita pa ng kakilala o kahit isang Pilipinong maaaring mapagtanungan. Ngunit habang lumilipas ang bawat minuto, lalo kong nararamdaman na para kaming mga batang naligaw sa isang lugar na hindi namin kilala. Wala kaming hawak na kahit anong dokumento, wala kaming paraan para tawagan ang aming pamilya, at wala rin kaming ideya kung ano ang naghihintay sa amin. Ilang sandali pa ay nagsimula nang dumating ang mga susundo sa amin. Isa-isang tinatawag ang aming mga pangalan. Unti-unti ring nababawasan ang mga kasabay kong Pilipino hanggang sa ako na lamang ang natitirang nakatayo. Maya-maya ay may lumapit na isang babaeng nasa edad 40. Matalim ang kanyang tingin at halos hindi man lang siyang ngumiti nang makita ako. Tiningnan niya lamang ako mula ulo hanggang paa bago siya may kinausap sa wikang hindi ko maintindihan. Pagkatapos noon, ay sumunod na lamang ako sa kanya dahil wala naman akong ibang pagpipilian. Habang nasa sasakyan kami, ilang beses kong sinubukang mangumiti at makipag-usap sa kanya gamit ang kaunting Ingles na alam ko. Gusto ko sanang magtanong kung gaano kalayo ang bahay nila at kung kailan ko maaaring matawagan ang pamilya ko sa Pilipinas. Ngunit ni minsan ay hindi niya ako nilingon. Tahimik lamang siyang nakatingin sa daan, habang paminsan-minsan ay may kinakausap sa cellphone. Doon pa lamang ay naramdaman ko nang hindi magiging madali ang buhay na naghihintay sa akin. Halos 1 oras kaming bumiyahe bago kami huminto sa harap ng isang napakalaking bahay. Sa unang tingin ay namangha pa ako dahil iyon ang pinakamalaki at pinakamagandang bahay na nakita ko sa buong buhay ko. Mataas ang bakod, napakalawak ng bakuran at may ilang mamahaling sasakyang nakaparada sa loob. Sandali kong naisip na baka hindi naman pala ganoon kahirap ang magiging trabaho ko. Inisip kong kung ganoon kalaki ang bahay, marahil ay mababait din ang mga taong nakatira roon. Hindi ko alam na ilang minuto lamang ang lilipas ay mawawala na ang pag-asang yon. Pagpasok pa lamang namin sa loob ay agad akong sinalubong ng isang matandang babae na halatang siya ang may-ari ng bahay. Matalim ang kanyang tingin at hindi man lang niya ako binati. May sinabi siya sa babaeng sumundo sa akin at pagkatapos ay mabilis silang nag-usap sa wikang hindi ko maintindihan. Maya-maya ay itinuro niya ako gamit ang kanyang daliri at saka ako pinapunta sa kusina. Hindi pa man ako nakakapagpahinga mula sa mahabang biyahe ay itinuro na niya ang sandamakmak na hugasin sa lababo at ang maruming sahig na kailangan ko raw linisin. Kahit pagod na pagod ako at nanlalambot pa ang aking mga tuhod, wala akong nagawa kundi tumango at agad na sinimulan ang trabaho. Mula noon ay tila wala ng katapusan ng bawat araw ko. Madaling araw pa lamang ay kailangan ko nang gumising upang ihanda ang almusal ng buong pamilya. Pagkatapos noon ay lilinisin ko ang bawat silid, maglalaban ng napakaraming damit, magpaplansya, maghuhugas ng mga pinggan, magluluto, maglilinis muli ng bakuran at gagawin ang lahat ng iuutos sa akin. Kapag inaakala kong tapos na ang trabaho ko, may panibago na namang iuutos ang amo. Madalas ay hindi na ako nakakakain sa tamang oras dahil kailangan ko munang hintaying matapos silang lahat bago ako payagang kumuha ng natitirang pagkain sa mesa.
May mga araw pang ang tinapay na lamang na halos matigas na ang natitira para sa akin. Sa mga unang linggo ko roon ay wala akong natanggap na kahit isang sentimos. Noong minsang naglakas loob akong magtanong kung kailan ko matatanggap ang una kong sahod upang makapagpadala ako sa Pilipinas, malamig lamang akong tiningnan ng amo. Sinabi niyang marami pa raw silang pinayarang gastos para maipasok ako sa kanilang bansa at kailangan ko munang mabayaran ang lahat ng iyon bago ako sumahod. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinabi niya dahil iba naman ang ipinangako sa amin ng agency sa Pilipinas. Ang sabi sa amin ay regular kaming sasahod buwan-buwan at maaari kaming magpadala agad sa aming pamilya. Doon ko unang naramdamang parang may mali, ngunit wala akong alam kung kanino ako hihingi ng tulong. Habang lumilipas ang mga araw, ay lalo ring lumalala ang pagtrato sa akin ng aking amo. Kapag may nakaligtaan akong maliit na bagay, sisigawan niya ako sa harap ng buong pamilya. Kapag hindi niya nagustuhan ang pagkakalinis ko sa sahig o ang paraan ng pagtitiklop ko ng mga damit, ibinabato niya ang mga yon pabalik sa akin at inuulit ko na naman ang lahat. May pagkakataon pang hindi ko sinasadyang mabasag ang isang baso habang naghuhugas ako ng pinggan. Sa sobrang takot ko, ay agad akong humingi ng paumanhin. Ngunit sa halip na unawain ako, ay malakas niya akong itinulak. Dahilan upang matumba ako sa sahig. Hindi ko na napigilang umiyak. Ngunit mas lalo lamang siyang nagalit nang makita niya akong umiiyak. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa maliit na kutsyon sa tabi ng kusina, tahimik akong umiiyak. Hindi ko alam kung anong oras na noon dahil wala na akong relo at wala rin akong cellphone. Ang tanging naiisip ko ay sina nanay at ang dalawa kong kapatid. Iniisip ko kung nakakakain pa ba sila at kung naghihintay ba sila ng unang padala kong pera. Mas lalo akong nasasaktan dahil alam kong umaasa sila sa akin. Samantalang ako mismo ay hindi ko alam kung kailan ako sasahod at kung makakauwi pa ba ako sa Pilipinas. Ilang araw pa ang lumipas bago ko nakilala ang isa pang Pilipina. Isang umaga, inutusan akong magtapon ng basura sa likod ng bahay. Habang naglalakad ako, ay napansin kong may isang dalagitang halos kaedad ko lamang ang nagwawalis sa bakuran ng katabing bahay. Nang magtagpo ang aming mga mata, ay pareho kaming natigilan. Halata sa kanyang mukha ang pagkagulat nang marinig niya akong bumati sa wikang Filipino. Lumapit siya sa bakod at mahina kaming nag-usap upang hindi marinig ng aming mga amo. Doon ko nakilala si Jenny. Nang sabihin niya ang kanyang tunay na edad, para akong napako sa kinatatayuan ko. 16 na taong gulang din pala siya nang dalhin siya roon. Katulad ko, pinalitan din ng agency ang kanyang edad sa mga dokumento upang makaalis siya ng Pilipinas. Pareho pala kaming naloko. Pareho kaming pinangakuan ng malaking sahod at maayos na trabaho. Ngunit ang totoo ay para kaming naging mga bilanggo sa bansang hindi namin kilala. Simula noon, tuwing may pagkakataong magtatagpo kami sa likod ng bakod habang nagtatapon ng basura o nagsasampay ng damit, doon lamang kami nakakapagkwentuhan kahit ilang minuto lang. Ikinukwento namin sa isa't isa ang aming pamilya at ang buhay na naiwan namin sa Pilipinas. Pareho kaming nangangarap na makauwi at muling mayakap ang aming mga mahal sa buhay. Minsan ay napag-usapan pa naming subukang tumakas. Ngunit habang pinag-iisipan namin iyon, ay pareho naming naalala na nasa mga amo ang aming passport. Hindi rin namin alam ang lugar. Hindi kami marunong magsalita ng kanilang wika at halos hindi kami pinapayagang lumabas ng bahay. Sa bawat araw na lumilipas, ay lalo kong nararamdamang para akong ibong nakakulong sa hawla. Unti-unti nang nawawala ang pag-asang dinala ko mula sa Pilipinas at nagsimula akong magtanong sa sarili kung makakabalik pa kaya akong buhay sa piling ng aking pamilya. Habang tumatagal ang pananatili ko sa bahay ng aking amo, lalo kong nararamdaman
na unti-unti nang nawawala ang dating masayahin at mapangarapin na si Angelica. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko sa tuwing tumitingin ako sa salamin. Namayat ako ng husto. Nangingitim ang ilalim ng aking mga mata dahil sa kakulangan ng tulog at halos araw-araw ay masakit ang buo kong katawan dahil sa walang tigil na pagtatrabaho. Minsan, naiisip kong baka ganun na lamang talaga ang magiging buhay ko hanggang sa tuluyan na lamang akong mapagod at bumigay. Wala na akong ibang inaasahan kundi ang pagdarasal gabi-gabi na sana ay buhay pa rin ang pamilya ko sa Pilipinas at sana ay wag silang mawalan ng pag-asang naghihintay sa aking pagbabalik. Si Jenny na lamang ang naging sandalan ko sa mga panahong iyon. Kahit ilang minutong pag-uusap lang ang nagagawa namin sa tuwing nagkakasabay kaming magtapon ng basura o magsampay ng damit sa likod ng bahay, sapat na yon upang kahit papaano ay gumaan ang loob naming dalawa. Pareho kaming nagkukuwento tungkol sa mga pamilyang naiwan namin sa Pilipinas. Pareho rin kaming nangangarap na isang araw ay makakauwi ng ligtas. Minsan ay tinatanong namin ang isa't isa kung ano ang unang gagawin namin kapag nakabalik na kami sa aming mga probinsya. Sinasabi ko sa kanya na yayakapin ko agad si nanay at ang mga kapatid ko. Siya naman ay sinasabing gusto niyang kumain ng paborito niyang lutong ulam ng kanyang ina. Sa simpleng usapang yon kami kumakapit dahil iyon na lamang ang natitirang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Ngunit habang tumatagal ay lalo ring nagiging marahas ang aking amo. Isang umaga, hindi ko napansin na may natirang maliit na mantsa sa isang puting damit na nilabhan ko. Nang makita yon ng amo, agad niya akong sinigawan sa harap ng kanyang pamilya. Hindi na niya ako binigyan ng pagkakataong magsalita. Hinablot niya ang damit at ibinato yun sa aking muka. Pagkatapos ay pinilit niya akong ulitin ang lahat ng nilabhan ko noong araw na yon. Halos maghapon akong nakabilad sa araw habang paulit-ulit na naglalaba hanggang sa mangalay ang aking mga braso. Pagsapit ng gabi ay hindi na ako halos makatayo sa sobrang pagod. Ngunit pinaghugas pa rin niya ako ng napakaraming pinggan bago ako pinayagang magpahinga. Mas masakit pa sa pananakit ang pakiramdam na para bang wala na akong halaga bilang tao. Hindi ako tinatawag sa pangalan. Kapag kailangan nila ako ay sumisigaw lamang sila o pumapalakpak upang lumapit ako. Madalas ay pakiramdam ko isa na lamang akong kasangkapan sa bahay na maaari nilang utusan anumang oras. Kapag nagugutom ako, kailangan kong maghintay hanggang matapos silang lahat kumain. Kapag may natira, iyon ang kakainin ko. Kapag wala, tubig na lamang ang iinumin ko bago matulog. Hindi ko mabilang kung ilang gabing umiiyak akong tahimik habang yakap ang manipis kong kumot. Pilit na inaalala ang mukha ng aking pamilya dahil natatakot akong baka dumating ang araw na unti-unti ko na silang makalimutan. Isang hapon, habang nililinis ko ang sala, napansin kong nagmamadaling umalis ang aking amo matapos makatanggap ng tawag sa telepono. Halatang nagmamadali siya kaya nagkalat pa ang ilang gamit sa ibabaw ng mesa. Matapos niyang makaalis, ay ipinagpatuloy ko ang paglilinis. Doon ko napansin ang isang cellphone na naiwan niya sa gilid ng mesa. Ilang segundo akong napatigil at mabilis na napalingon sa paligid. Wala akong ibang nakita sa loob ng bahay. Bigla kong naalala si Jenny. Nang gabing iyon, nagkataon namang muli kaming nagkita sa likod ng bahay habang itinatapon ko ang basura. Agad kong ibinulong sa kanya ang tungkol sa cellphone. Kitang-kita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Pareho naming alam na maaaring iyon na ang tanging pagkakataong makahingi kami ng tulong. Ngunit alam din naming kapag nahuli kami ay hindi namin alam kung ano ang maaaring gawin sa amin ng aming mga amo. Ilang minuto kaming nag-isip bago kami nagpasyang subukan pa rin. Pareho na kaming desperado. Mas natatakot kaming habambuhay na manatili roon kaysa sa maaaring mangyari kapag nahuli kami. Kinabukasan, muling umalis ang aking amo
at naiwan na naman ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay kong kinuha iyon. Halos hindi ko na maalala kung paano ko napindot ang mga numero sa sobrang kaba. Ang alam ko lamang ay paulit-ulit kong sinabi sa Ingles na Pilipina ako at humihingi ako ng tulong. Hindi ko alam kung malinaw ba ang mga sinabi ko dahil umiiyak na ako habang nagsasalita. Ilang sandali pa ay narinig kong may sumagot sa kabilang linya. Hindi pa man ako nakakapagsalita ng mahaba ay bigla kong narinig ang malakas na pagbukas ng pinto. Nanigas ang buong katawan ko. Nakatayo sa harapan ko ang aking amo. Hindi ko alam kung paano siya nakabalik ng ganoon kabilis. Nakatingin lamang siya sa akin at sa cellphone na nanginginig kong hawak. Unti-unti siyang lumapit habang bakas sa kanyang mukha ang matinding galit. Gusto kong tumakbo, ngunit parang nanghina ang mga tuhod ko. Ilang segundo lamang ang lumipas ay marahas niyang inagaw ang cellphone sa aking kamay at malakas niya akong itinulak dahilan upang bumagsak ako sa sahig. Hindi pa roon natapos ang lahat. Maya-maya ay nakita kong dinala rin nila si Jenny sa loob ng bahay. Doon ko nalaman na nahuli rin pala siya ng kanyang amo matapos nilang malaman ang ginawa naming pagtawag ng tulong. Pareho kaming pinagsisigawan sa wikang hindi namin maintindihan. Kahit paulit-ulit kaming humihingi ng tawad, ay lalo lamang silang nagalit. Sunod-sunod ang pagtulak at pananakit na naranasan namin. Hindi ko na maalala kung ilang beses akong natumba sa sahig. Ang natatandaan ko lamang ay ang walang tigil na pag-iyak ni Jenny habang paulit-ulit niyang sinasabing gusto na niyang umuwi sa Pilipinas. Pagkatapos ng lahat ng iyon ay ikinulong kami sa isang maliit at madilim na silid na halos wala man lang bentilasyon. Isinara nila ang pinto mula sa labas at iniwan kaming pareho roon. Maghapon kaming walang pagkain at kahit tubig ay halos hindi kami binigyan. Habang nakasandal ako sa malamig na pader, unti-unti kong naramdaman na parang nawawala na ang lahat ng pag-asang matagal kong pilit na pinanghahawakan. Hindi ko alam kung may nakarinig ba sa naging tawag ko, kung may darating bang tutulong sa amin, o kung tuluyan na kaming makakalimutan sa bansang yon. Ang tanging alam ko, mas lalo pang lumala ang bangungot na akala ko noon ay wala nang hihigit pa. Hindi ko na alam kung ilang araw kaming nakakulong ni Jenny sa maliit na silid na yon. Wala kaming bintana, kaya hindi namin matukoy kung umaga pa ba o gabi na. Paminsan-minsan lamang bumubukas ang pinto upang ihagis sa amin ang kaunting tinapay at isang maliit na bote ng tubig na kailangan pa naming paghati ang dalawa. Sa sobrang gutom at panghihina, halos hindi na kami makatayo. Mas masakit pa roon ang isipin na baka wala nang nakarinig sa tawag na ginawa namin at baka wala nang makaalam kung nasaan kami. Habang nakasandal kami sa dingding, pilit naming pinalalakas ang loob ng isa't isa. Paulit-ulit naming sinasabi na hindi pwedeng doon na lamang matatapos ang lahat. Nangako kaming pareho na kung sakaling may isa mang makaligtas sa amin, hahanapin niya ang pamilya ng maiiwan at sasabihin ang buong katotohanan. Hindi ko man gustong isipin iyon. Unti-unti ko nang tinatanggap na maaaring hindi na kaming parehong makabalik ng Pilipinas. Ilang araw pa ang lumipas nang bigla na lamang kaming inilabas sa silid. Hindi man lang kami ipinaliwanag kung saan kami dadalhin. Nagmamadali ang mga amo at halatang balisa ang lahat ng tao sa paligid. Hindi ko maintindihan ang kanilang mga pag-uusap, ngunit ramdam kong may nangyayaring hindi pangkaraniwan. Maya-maya ay nagsimula kaming makarinig ng malalakas na putok sa di kalayuan. Sa una ay inakala kong mga paputok lamang iyon, ngunit habang lumalakas at papalapit ang ingay ay nagsimula ng magtakbuhan ang mga tao sa paligid. Noon ko lamang napagtanto na may kaguluhang nagaganap. Mabilis kaming isinakay sa isang sasakyan kasama ang ilan pang hindi ko kilalang tao. Wala ni isa sa amin ang pinayagang magsalita.
Habang bumibiyahe ay kitang-kita ko sa bintana ang usok na umaakyat sa kalangitan at ang mga taong nagmamadaling lumikas. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin, ngunit ramdam kong lalo lamang kaming inilalayo sa pag-asang may makatagpo sa amin. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Jenny habang pareho kaming nanginginig sa takot. Hindi na namin alam kung sino pa ang mapagkakatiwalaan. Hindi rin namin alam kung buhay pa ba ang mga pamilyang naghihintay sa amin sa Pilipinas. Tahimik kaming nagdasal habang umaandar ang sasakyan, umaasang may mangyayaring himala bago pa tuluyang mawalan ng pag-asa. Ngunit hindi nagtagal ay biglang huminto ang sasakyan. Nagsimula na namang magtakbuhan ang mga tao habang sunod-sunod ang malalakas na putok sa paligid. Nagkagulo ang lahat. May mga sumisigaw sa wikang hindi namin maintindihan habang pilit kaming hinihila ng iba't ibang tao papunta sa magkakaibang direksyon. Doon ko unang naramdaman ang totoong takot na baka hindi na talaga kami makaligtas. Habang hinihila ako palayo, nakita kong napalayo rin si Jenny sa akin. Pilit niyang inaabot ang kamay ko, ngunit hindi na namin maabot ang isa't isa dahil sa dami ng taong nagtatakbuhan. Alam kong maaaring iyon na ang huling pagkakataon na magkikita kami, kaya agad kong hinubad ang manipis na bracelet na lagi kong suot. Iyon na lamang ang natitirang bagay na nagpapaalala sa akin ng pamilya ko dahil regalo iyon ni Nanay bago ako umalis ng Pilipinas. Inihagis ko ang bracelet papunta kay Jenny. Mabuti na lamang at nasalo niya yon. Kahit umiiyak na kaming pareho, sumigaw ako ng buong lakas at nakiusap sa kanya na kung siya man ang unang makauwi ng Pilipinas, sana ay hanapin niya ang aking ina. Sinabi kong ibigay niya ang bracelet kay Nanay at sabihin niyang mahal na mahal ko silang lahat. Sabihin niyang hindi ko sila kusang iniwan at ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para makauwi. Hindi ko na narinig kung ano ang isinagot ni Jenny. Sa sumunod na sandali ay tuluyan na kaming pinaghiwalay ng mga taong humihila sa amin. Huling nakita ko siyang umiiyak habang mahigpit na hawak ang bracelet ko. Habang papalayo siya sa aking paningin, pakiramdam ko ay unti-unti ring nawawala ang natitira kong pag-asa. Makalipas lamang ang ilang segundo ay isang napakalakas na putok ang narinig ko. Bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa aking katawan at nawalan ako ng lakas. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Unti-unting dumilim ang aking paningin habang ang huling pumapasok sa isip ko ay ang mukha ni Nanay at ang dalawa kong kapatid. Sa mga sandaling iyon, buong akala ko ay hindi ko na sila makikita pang muli. Hindi ko na rin alam kung buhay pa ba si Jenny o kung may makakaalam pa sa sinapit naming dalawa. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong walang malay matapos ang nangyari noong araw na yon. Ang huling malinaw kong alaala ay ang paglayo ni Jenny habang mahigpit niyang hawak ang bracelet na ibinigay ko at ang sunod-sunod na putok na tila yumanig sa buong paligid. Pagkatapos noon ay puro dilim na lamang ang naaalala ko. Samantala, ayon sa ikinuwento sa akin nang makauwi na ako sa Pilipinas, mahigit 1 taon na pala ang lumipas na wala man lamang balitang natatanggap ang pamilya ko. Araw-araw pa ring naghihintay si Nanay sa pag-asang may darating na sulat, tawag o kahit anong balita tungkol sa akin. Sa tuwing may maririnig siyang sasakyang humihinto sa tapat ng bahay o may taong papalapit sa aming bakuran, agad siyang lumalabas dahil umaasa siyang baka ako na ang umuuwi. Ngunit sa bawat pagkakataong hindi ako ang kanyang nakikita, unti-unti ring nadudurog ang kanyang puso. Hindi na rin nagtagal ang recruitment agency na pinagdalhan sa akin. Nang minsang bumalik si Nanay sa Maynila upang magtanong tungkol sa aking kalagayan, doon niya na lamang ipinasara na pala ang opisina dahil sa napakaraming reklamong isinampal laban sa kanila. Para raw iyong bula na bigla na lamang naglaho. Wala nang opisina, wala nang empleyado,
at wala ng taong pwedeng managot sa mga pangakong binitiwan nila sa napakaraming pamilyang naloko. Hindi sumuko si nanay. Kahit hirap siyang maglakad dahil sa kanyang pilay, paulit-ulit pa rin siyang bumiyahe papunta sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno. Halos lahat ng natitira naming pera ay nauubos sa pamasahe at pagkain sa bawat pagpunta niya sa Maynila. Minsan ay umuuwi siyang pagod na pagod at walang bagong impormasyon. Minsan naman ay pinapabalik na lamang siya sa ibang araw dahil wala pa ring balita. Ngunit kahit ilang beses siyang mabigo, hindi siya tumigil sa paghahanap sa akin. Habang tumatagal, ay marami na ring nagsimulang mawalan ng pag-asa. May mga kapitbahay na nagsasabing baka hindi na raw ako buhay. May ilan ding nagsasabing dapat tanggapin na lamang ni nanay ang katotohanan dahil mahigit 1 taon na akong nawawala. Tuwing maririnig niya ang mga salitang yon, ay tahimik na lamang siyang umiiyak. Ayon sa mga kapatid ko, gabi-gabi raw siyang nagdarasal habang hawak ang lumang litrato naming pamilya at paulit-ulit na hinihiling sa Diyos na sana ay buhay pa rin ako saan mang panig ng mundo. Isang umaga, may isang sasakyang huminto sa tapat ng aming bahay. Agad na lumabas si nanay nang makita niyang may ilang taong bumaba na may suot na uniforme. Kasama nila ang isang payat na dalagitang nakayuko at tila takot na takot pa rin sa paligid. Sa sobrang pananabik ni nanay ay mabilis siyang lumapit habang umiiyak. Akala niya ako na ang dumating. Ilang ulit niyang tinawag ang pangalan ko bago niya napansing hindi pala ako ang batang nasa kanyang harapan. Doon niya unang nakilala si Jenny. Halos hindi na raw makapagsalita si Jenny noong mga panahong iyon. Halata sa kanyang mukha ang matinding trauma sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Madalas ay bigla na lamang siyang natutulala at umiiyak kahit walang nagsasalita. Kinailangan pa raw siyang kausapin ng dahan-dahan ng mga rescuer bago niya unti-unting naikwento ang nangyari sa amin sa Syria. Habang isinasalaysay ni Jenny ang aming pinagdaanan, hindi napigilan ni nanay ang mapaiyak. Doon niya nalaman na pareho pala kaming menor de edad nang dalhin sa ibang bansa. Doon din niya nalaman ang tungkol sa walang tigil na pananakit, gutom at pagmamaltrato na naranasan namin. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay nang ikwento ni Jenny ang araw na nagkahiwalay kami sa gitna ng kaguluhan. Maya-maya ay dahan-dahang inilabas ni Jenny ang isang lumang bracelet mula sa kanyang bulsa. Kahit kupas na ang kulay nito, ay agad yung nakilala ni nanay. Siya mismo ang bumili noon sa palengke at ibinigay sa akin ilang araw bago ako umalis ng Pilipinas. Nang mahawakan niya ang bracelet, ay tuluyan na siyang napaupo sa lupa habang mahigpit niya yung niyayakap sa kanyang dibdib. Hindi na niya napigilang humagulgol. Para bang sa maliit na bracelet na yon, ay muli niyang naramdaman ang presensya ko kahit hindi niya alam kung buhay pa ba ako. Sa pagitan ng kanyang pag-iyak, ay ikinuwento ni Jenny ang huli naming pag-uusap. Sinabi niyang ipinakiusap ko raw na hanapin niya si nanay kapag nakauwi siya sa Pilipinas at ibigay ang bracelet bilang katibayan na ginawa ko ang lahat ng makakaya kong mabuhay. Sinabi rin niyang paulit-ulit kong ipinapasabi na mahal ko ang pamilya ko at huwag silang mawala ng pag-asa kahit ano pa ang mangyari sa akin. Walang sino man sa mga naroroon ang nakapigil ng luha. Maging ang mga rescuer na kasama ni Jenny ay natahimik habang pinagmamasdan si nanay na yakap-yakap ang bracelet. Pagkaraan ng ilang sandali ay isa sa kanila ang lumapit at nangakong hindi pa sila titigil sa paghahanap sa akin. Ipinaliwanag nilang wala pa silang natatanggap na anumang opisyal na ulat na nagpapatunay na namatay ako. Hanggat walang katiyakan, ituturing nila akong isa sa mga nawawalang Pilipinong kailangan pang matagpuan. Habang patuloy na ipinagdarasal ng pamilya ko ang aking kaligtasan, wala silang kaalam-alam na sa kabilang panig ng mundo ay buhay pa pala ako. Nagising ako sa isang silid
na puro puti ang kisame at dingding. Mabigat ang buo kong katawan at halos hindi ako makagalaw. Nang pilitin kong imulat ang aking mga mata, ay may isang doktor at ilang nurse ang lumapit sa akin. Hindi ko maintindihan ang kanilang sinasabi. Ngunit maya-maya ay may isang babaeng marunong mag-Ingles na nagsabing ligtas na raw ako. Ipinaliwanag niyang dinala ako sa isang ospital sa Turkey matapos akong matagpo ang sugatan sa gitna ng kaguluhan. Tinamaan daw ako ng bala habang inililipat kami ng mga trafficker, kaya ilang araw akong walang malay. Habang pinakikinggan ko ang kanyang mga salita, ang unang pumasok sa isip ko ay si nanay, ang mga kapatid ko at si Jenny. Hindi ko alam kung buhay pa ba sila o kung muli ko pa silang makikita. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, naramdaman kong may maliit na pag-asang muli akong makakauwi sa Pilipinas. Ilang linggo pa ang lumipas bago tuluyan akong makabangon mula sa kama ng ospital. Araw-araw ay may mga doktor at nurse na bumibisita upang tingnan ang aking kalagayan. Unti-unti ring gumagaling ang sugat na tinamo ko, ngunit mas matagal gumaling ang sugat na naiwan sa aking isip at puso. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ay bumabalik sa alaala ko ang mga putok, ang kaguluhan, ang paglayo ni Jenny habang hawak ang bracelet ko at ang takot na baka hindi ko na muling makita ang pamilya ko. Maraming gabi akong nagigising na umiiyak dahil akala ko nasa bahay pa rin ako ng aking amo at muli na naman akong sisigawan. Doon ko lamang napagtanto na kahit ligtas na ang katawan ko, matagal pa bago tuluyang makalaya ang isip ko sa lahat ng aking pinagdaanan. Isang araw ay dumating sa ospital ang ilang taong nagpakilala bilang mga kinatawan ng Embahada ng Pilipinas. Nang marinig ko silang magsalita sa sariling wika natin, hindi ko na napigilang mapaiyak. Pakiramdam ko ay sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, ay muli kong naramdaman na hindi pala ako nag-iisa. Maingat nila akong kinausap at isa-isang tinanong ang aking pangalan, ang lugar na aking pinanggalingan, ang pangalan ng aking mga magulang at ang mga detalye ng aking pag-alis sa Pilipinas. Sinagot ko ang lahat ng kanilang tanong habang pilit kong inaalala ang bawat detalye na makatutulong upang makumpirma ang aking pagkakakilanlan. Ilang araw pa ang lumipas bago nila tuluyang napatunayang ako nga si Angelica. Ipinaliwanag nila sa akin na matagal na pala akong hinahanap ng aking pamilya at isa ako sa mga Pilipinong iniulat na nawawala matapos mabiktima ng human trafficking. Noon ko lamang nalaman na hindi pala sumuko si nanay sa paghahanap sa akin. Kahit mahigit 1 taon na ang lumipas, ay patuloy pa rin pala siyang nagtatanong sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno at araw-araw akong ipinagdarasal. Nang marinig ko iyon, ay lalo akong napaiyak. Sa buong panahong akala ko ay baka nakalimutan na nila ako, hindi ko alam na bawat araw pala ay hinihintay pa rin nila ang aking pagbabalik. Matapos akong tuluyang payagang bumiyahe, ay sinimula ng embahada ang lahat ng kinakailangang dokumento upang makauwi ako sa Pilipinas. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko nang sabihin nilang makakauwi na ako. Halos hindi ako makapaniwala. Ilang beses kong inisip na baka nananaginip lamang ako. Habang sakay ako ng eroplanong pauwi, hindi ko maiwasang balikan ang unang biyahe ko palabas ng bansa. Noon ay puno ako ng takot at pangamba. Ngayon ay ganoon pa rin ang nararamdaman ko. Ngunit may kasama ng pag-asang muli kong makikita ang mga taong matagal kong pinangarap na mayakap. Paglapag ng eroplano sa Pilipinas ay hindi ko na napigilang maiyak. Halos manginig ang mga tuhod ko habang dahan-dahan akong naglalakad palabas ng arrival area. Marami akong nakitang mga pamilyang nagsasalubong sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit isang mukha lamang ang hinahanap ng aking mga mata. Ilang sandali pa ay nakita ko si nanay na nakatayo sa di kalayuan.
Mas payat na siya kaysa noong huli ko siyang nakita at mas marami na rin siyang puting buhok. Nang magtagpo ang aming mga mata ay pareho kaming hindi agad nakagalaw. Para bang pareho kaming natatakot na baka panaginip lamang ang lahat. Maya-maya ay mabilis siyang lumapit sa akin kahit hirap pa rin siyang maglakad. Mahigpit niya akong niyakap at pareho kaming napaiyak nang walang tigil. Hindi ko na maalala kung gaano katagal kaming magkayakap. Ang alam ko lamang ay sa yakap na yon ay tila nawala ang lahat ng takot at pangungulila na matagal naming tiniis. Paulit-ulit lamang niyang hinahawakan ang aking mukha na para bang tinitiyak niyang totoo akong nasa kanyang harapan. Habang umiiyak ay paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa akin. Sinabi niyang habang buhay niyang pinagsisisihan ang desisyong payagan akong umalis ng Pilipinas. Akala raw niya ay iyon ang tanging paraan upang makaahon kami sa kahirapan. Ngunit hindi niya inakalang ganoon kalaki ang magiging kapalit. Sinabi niyang kung maaari lamang daw niyang ibalik ang nakaraan, ay pipiliin na lamang niyang maghirap silang magkakasama kaysa ilagay ako sa panganib. Hindi ko na hinayaang magsalita pa siya. Mahigpit ko siyang niyakap at sinabi kong wala na akong sinisisi. Alam kong hindi niya yon ginawa dahil hindi niya ako mahal. Ginawa niya yon dahil isa siyang inang desperadong mailigtas ang kanyang pamilya sa matinding kahirapan. Pareho kaming naging biktima ng mga taong nagsamantala sa aming sitwasyon. Ayokong habang buhay niyang dalhin ang bigat ng pagkakasalang matagal na rin namang pinatawad ng puso ko. Ilang araw matapos akong makauwi ay muli kong nakita si Jenny. Nang magkita kami ay pareho kaming napaluha. Hindi na namin kailangang magsalita dahil alam naming pareho ang sakit na pinagdaanan namin. Mahigpit kaming nagyakapan na para bang ayaw na naming muling magkahiwalay. Doon namin muling binalikan ang lahat ng nangyari sa amin sa Syria. Ikinuwento niya kung paano siya natagpuan ng mga rescuer matapos ang kaguluhan at kung paano niya halos araw-araw na hiniling na sana ay buhay pa rin ako. Sinabi ko naman sa kanya ang tungkol sa ospital sa Turkey at kung paano ako natulungan ng embahada. Pareho kaming napatingin sa bracelet na hanggang ngayon ay iniingatan pa rin niya. Hindi namin akalaing ang maliit na bagay na yon ang magiging tulay upang muli kaming magkita at upang matagpuan ako ng mga taong hindi sumuko sa paghahanap. Ngayon, tuwing may nagtatanong sa akin kung sulit ba ang naging sakripisyo ko, iisa lamang ang sagot ko. Walang perang kayang tumbasan ng mga tao ng takot, sakit at pangungulilang naranasan ko. Maraming kababayan natin ang umaalis ng bansa upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya at wala namang masama sa pangarap na yon. Ngunit sana ay maging maingat ang bawat isa. Huwag basta-basta magtiwala sa matatamis na pangako ng mga illegal recruiter at sa mga taong ginagamit ang kahirapan ng iba upang kumita. Siguraduhing lihitimo ang bawat papeles at huwag hayaang dayain ang edad o pagkakakilanlan dahil maaaring isang pirma lamang ang magbago ng buong buhay ng isang tao, katulad ng nangyari sa akin. Admin, hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang mga nangyari, naniniwala akong may dahilan kung bakit ako nabuhay. Marahil ay hindi lamang yun para muli kong mayakap ang pamilya ko, kundi upang maibahagi rin ang kwento ko sa iba. Sana ang pinagdaanan ko ay magsilbing paalala na walang pangarap ang dapat ipagpalit ang sariling kaligtasan. At sana, sa pamamagitan ng kwentong ito, wala nang ibang kabataang maloko ng mga taong walang puso at wala nang ibang inang maghintay nang halos mawalan na ng pag-asa sa pagbabalik ng kanyang anak. Maraming salamat po, Admin, sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ko ang kwento ng aking buhay. Mga kabayan, kung totoo ngang may isang salitang kayang ilarawan ang kwentong ating napakinggan, marahil iyon ay pag-asa.
Sa kabila ng matinding hirap, pananakit, pangungulila at halos pagkawalan ng pag-asang makabalik sa sariling bayan, hindi pa rin tuluyang nawala ang paniniwala ni Angelica na balang araw ay muli niyang makikita ang kanyang pamilya. At ganoon din ang kanyang inang si Lorna, na kahit mahigit 1 taon nang walang balita, ay hindi tumigil sa paghahanap at pagdarasal para sa kanyang anak. Ang kwentong ito ay nagsisilbing paalala sa ating lahat na hindi kailanman dapat basta magtiwala sa mga taong nangangako ng madaling pag-asenso. Lalo na sa mga kababayan nating nangangarap mang ibang bansa, siguraduhing dumaan sa tamang proseso at lehitimong ahensya upang hindi na maulit ang sinapit ni Angelica at ng napakarami pang naging biktima ng human trafficking. Mga kabayan, gusto rin naming malaman kung saan ninyo pinapanood ang aming mga kwento. I-comment ninyo sa ibaba ang inyong bansa, lungsod o probinsya. Masaya naming binabasa ang bawat komento at inspirasyon namin ang inyong suporta para patuloy na makapaghatid ng mga kwentong nagbibigay aral at pag-asa. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa dulo ng kwentong ito. Sa buhay ng isang OFW, hindi lang trabaho at pagod ang kalaban, kundi pati lungkot, pangungulila, at mga panahong hindi na natin maibabalik pa. Kung meron din kayong kwento bilang OFW tungkol sa sakripisyo, pamilya, pag-ibig, tagumpay o pagkawala, pwede ninyo itong ipadala dito sa aming channel. Maaaring ang kwento ninyo na ang susunod naming maibahagi. Ingat palagi mga kabayan, saan mang panig kayo ng mundo. Thanks for watching and we'll see you in the next video.